magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan ay pag-uusapan po natin ito pong ating mga kababayan na kung saan ay pinipuwersa na. Kumbagay galit na ang taong bayan. Atat na ang taong bayan. Kasi ayon po sa aking napanood, talagang disidido at talagang kumakalampag na at talagang kumbaga pinipuwersa na ng taong bayan itong ating mga mambabatas na i-go na ang impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte na kung saan ay talagang mandarambong, no? So para po maintindihan natin mga minamahal ko mga kababayan, ito panoorin po natin. Tila nainip na mga grupong naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Panawagan nila sa Kamara, aksyonan na ito at wag nang patagalin pa. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Congress, impeach Sara Duterte now! Nagpulong ang mga kinatawan ng mga grupong naghain ng 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kanina. Pinangunahan yan ng Makabayan Bloc. Panawagan ng mga grupo sa Kamara, aksyonan na ang kanilang reklamo. May dangalang Pilipino. We deserve good governance. Enough with dynastic rules. Congressman, sa congressman natin, nasan kayo? Sa tao ba kayo o sa pangsarili ninyo? Pagod na kami sa korupsyon. May nakomit na violation ang second to the highest position in the land, si Sara Duterte. Ang tingin ko, dun nila tingnan yung merit ng complaint at hindi sa political na, affiliation. Ayun mga minamahal ko mga kababayan. Sa totoo lang itong video nito bago pa po magbagong taon pinalabas na ho ito. Kaya ko lamang po binalik ito mga minamahal ko mga kababayan dahil tumitindi po talaga ngayon. Tumitindi po talaga ngayon yung panawagan ng taong bayan na umpisahan na yung pagpapa-impeach dito po kay Sara Duterte dahil nga po sa kanyang ginawang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Sa totoo lang, hindi ko naman masisisi din yung ating mga kababayan kung bakit ganito po yung kanilang mga nagiging reaksyon. Kasi sa totoo lang, deserve naman po ng ating mga kababayan talaga na magkaroon ng mga highest leader o leaders na mapagkakatiwalaan. Yung mapagkakatiwalaan hindi lamang po sa isa maliit na bagay kundi sa malaking bagay o sa pananalapi ng ating bansa. Nakita naman po siguro natin hindi naman po siguro may kakaila na kaya nagkakaganito ang ating mga kababayan dahil po sa ipinakita po kasi ni Sara Duterte yung kanyang malabuhaya, mala-dinosaur na pagnanakaw o paggasta sa pera ng taong bayan na hindi naman kanya. Mga kababayan ko, sa totoo lang po, ako po ay talagang masasabi ko na natutupad na yung mga sinasabi o mga kumbaga hinulaan o mga binigkas noon ni Percy Lapid na talagang darating yung panahon na itong mga Duterte ito ay mananagot talaga sa kanilang mga kasalanan, mananagot talaga sa kanilang mga kabalbalan, mananagot talaga sa kanilang kumbaga sa kanilang pagiging walang yang Pilipino, walang yang politiko dito sa ating bansa. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, balita ko nga yung mismong mga taga Davao, 88% ng mga taga Davao sang-ayon po sa panukalang o sa kagustuhan po ng ating mga kababayan na ma-impeach itong si Sara Duterte. Maging yung mga Pilipino po sa ibang bansa, ayon po sa Sorby, halos 97% po ay gusto po talagang papanagutin ito pong si Sara Duterte sa kanya pong pagnanakaw sa pera po ng taong bayan. So sa madaling salita, marami na po ang namulat. Marami po ang nakakaalam. Kasi kung makikita ho ninyo, kung mapapansin ho ninyo, di ba?
kung talagang walang kasalanan po itong si Sara Duterte, hindi niya po kailangang magtago. Hindi niya kailangan gamitin si Mary Grace Piatos. Hindi niya kailangan na magpadala ng kanyang mga tauhan. Hindi niya kailangan maggawa-gawa ng mga peking resibo. Kasi, 'di ba? Kasi kung malinis talaga, kung maganda talaga yung kanyang layunin na maglingkod sa taong bayan, hindi kailangan niyang gawin yun eh. Hindi niya kailangan gawin yun, mga kababayan ko. Kasi, di ba, kung ang hanap talaga niya ay yung mapagsilbihan ng ating mga kababayan. Pero hindi. Kaya niya gusto magkaroon ng kapangyarihan para kumamkam ng milyon-milyon, bilyon-bilyong salapi na pagmamayari po ng taong bayan. Kaya hindi ko rin masisisi ang taong bayan dahil nga sa namulat na sila sa katotohanan, nalaman na nila kung ano talaga ang totoo, hindi ko sila pwedeng sisihin. At lalong hindi natin dito pwedeng sisihin ang ating mahal na Pangulo. Diba? Ito po'y kagustuhan ng taong bayan na papanagutin yung mga taong umaabuso sa kanilang pera at kapangyarihan. Lalong-lalo na po nitong ni Sara Duterte. So, para po sa akin, mga minamahal kong mga kababayan, dapat po pursigihin na talaga. Ituloy na talaga o makiisa na talaga ang ating mga mambabatas dito para hindi po mahulog na kayo ay kontrolado ng iisang tao lamang. Kayo ay hindi kontrolado ng isang speaker. So, para po sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, tama po yung sinisigaw ng taong bayan na papanagutin ito pong mga Duterte, lalong-lalo na po itong si Sara Duterte. Nagmamatigasan po, nakikipagmatigasan itong si Sara Duterte. So, tingnan natin kung sino ba talagang matigas, ang taong bayan o si Sara Duterte na nagpupumilit sa kanyang posisyon. 'Di ba? Ayaw niyang bumaba. Ang kapal talaga ng pagbumuka ni Sara Duterte kasi taong bayan daw yung bumoto sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman yan iboboto talaga kundi lang nila naloko, kundi lang nila nalagay sa kanilang bulsa ang taong bayan. Magagaling po kasi silang umarte. Magagaling po kasi silang magdrama. Magagaling po silang, kumbaga, kung naging artista ito, tulad po ng sinasabi ko palagi, nako, isa po ito sa pinakamahusay ng mga artista. Kung titignan nyo po yung kanilang pagiging artista sa larangan ng politika, di ba? So, ganun pa man, balita ko nga, marami pang posibleng humabol para kasuhan po itong si Sara Duterte, 'di ba? So, at saka hindi nakataka-taka yan. Biro mo, mga kabataan buong Pilipinas, 99% galit na galit po kay Sara Duterte dahil po sa kanyang kawalangian. Hindi natin sila masisisi kung bakit ganun na lamang po yung galit ng mga kabataan o ng mga Pilipino dito po kay Sara Duterte kasi halata naman po halata naman po yung kanyang mga galawan, halata po yung kanyang mga ginawa, bunyag na bunyag po yung kanyang mga ginawa. Biro mo, hindi na siya nahiya para lamang masabing meron siyang pinasang mga resibo, akala hindi natitignan, akala hindi na iimbestigahan. Biro mo, 'di ba? Naglagay siya ng mga pangalan doon ng mga empleyado na pumirma na natuklasan na hindi naman totoong tao at hindi naging empleyado sa nasabing opisina ng OBP. Di ba, doon pa lang malinaw na po na niluloko po tayo, tinatarantado po tayo ng isang vice president. Kaya kung ano man po ang nagiging reaksyon ngayon ng ating mga kababayan, ako po'y nakikiisa. At ako'y naniniwala na hindi naman sila magiging ganyan, hindi sila kikilos ng ganyan, hindi sila magkakaroon ng tapang, hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob kung wala po silang sapat na ebidensya at kung hindi sila namumulat sa katotohanan. Pero dahil nga sa namulat na sila sa katotohanan at alam nila
na ang kanilang nakikita ay totoo, na kung saan ang kanilang nakikita ay mga kawalangyang, katarantaduhan, kahayupan ng isang Vice President, kaya ganyan po yung kanilang nagiging reaksyon. So pero ganun pa man, ay sana po ay sumuporta na po ang ating mahal na Pangulo sa sigaw po ng taong bayan. Alam ko na ayaw po ng ating mahal na Pangulo na ipa-impeach ito pong si Sara Duterte, pero hindi po ako sang-ayon sa kanya. Kung taong bayan po ang tatanungin mo, Mr. President o mahal na Pangulo, ang gusto po ng taong bayan ay ma-impeach po. Ngayon, kung dahil sa tumatarong ka ng utang na loob dito kay Sara Duterte, kaya ayaw mo ipa-impeach, wag naman po sana. Kasi baka po yung tiwala ng taong bayan sa iyo, mahal na Pangulo, mabawasan. No? Dahil lamang sa may utang na loob ka, dahil ang mga Duterte ang nagpalibing sa tatay mo, ayaw mo nang papanagutin itong mga Duterte sa kanilang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Sana wag naman po, no? So umaasa pa rin ako na ang ating gobyerno ay makikiisa po sa sigaw ng taong bayan. Talaga grabe, pati po yung mga kababayan natin sa Luzon, sa ibang panig ng ating bansa, talagang humihiyaw na po sila, sumisigaw na po sila na mapa-impeach na itong si Sara Duterte. So isa lang masasabi ko sa mga Duterte, ito na yung sinasabi ko sa inyo, darating yung araw, darating yung panahon na talagang mananagot kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan dahil sumobra na kayo, lumabis na kayo. Kaya wag na kayong magtaka mga Duterte kung bakit isa-isa nang sinisingil sa inyo ng Diyos ang lahat ng inyong mga masasamang itinanim noon. Ito na yung bunga ng inyong mga kasamaan. Kaya para sa akin, siguro niloob na rin ng Diyos na mangyari talaga ito para po magkaroon ng katahimikan, kapayapaan ito pong ating bansa. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.